Idol, ano po yung mga pagkain na mataas po sa kolesterol na baka mamaya ay mataas na po ang inyong kolesterol at hindi mo pa po alam unless ikaw po ay magkakaroon po ng mga sintomas na sasabihin ko. Magandang buhay mga idol, panoorin mo ang video na to, tapusin mo at huwag mong kalimutang i-share para po makatulong. Magandang buhay po sa aking mga kakolesterol dyan, sa aking po mga idol na madalas pong kumain ng mga sangyupsal. Yan, sarap niyan idol, yung mga sangyupsal na nagmamantika at talagang tumutulo pa ang mga mantika niyan habang kinakain mo at napaparami ang inyong pagkain ng kanin. Mahilig ka po ba sa mga makeso? Mahilig ka po bang kumain sa labas sa mga fast food para po mas mabilis at mas enjoy nga naman talaga? O kaya naman, ikaw po ba ay nilalantakan mo ang butter, ang margarine at sinasama mo pa minsan sa inyo pong pagluluto, sa inyo pong kanin, sa inyong fried rice? Ano po ba idol, ang pagkain po ng laman loob ay mataas po yan sa kolesterol kaya umiwas po tayo katulad na lang ng mga atay, ng mga laman loob po ng mga itik. Naku, sarap. Pero nga naman idol, ang mga nandyan po ay matataas po sa kolesterol, mga fried chicken, mga french fries na talagang binabad sa mantika, at ang mga burger. Yan idol, mataas po sa kolesterol. Ikaw po ay lagi pang magsasangyupsal once a week o kaya naman po sa inyo pong tinapay. Sa mga pagkain marami pong keso idol. Ang ating pong katawan ay okay lang po yan idol na meron pong kolesterol. Kailangan po natin ng kolesterol sa ating katawan. Hindi po ibig sabihin ay totally iiwasan mo na po yan idol dahil ang ating pong katawan kailangan din po natin ng bad cholesterol o yung LDL po. Ang good cholesterol naman yung HDL. Kailangan ay balanse lang idol. Yung bad cholesterol idol, kailangan po natin yan para po makapag-produce po tayo ng mga hormones. Kailangan po natin idol ng konting taba dahil ito po ay nakakatulong para po makapag-produce ng estrogen para po sa kalibugan ng babae at kalalakihan po ang testosterone. Kailangan po natin yan para mapunan ang mga init at libog sa katawan po ng tao. Nakakatulong po yan idol para makapag-produce ng bile acid. Ito po ay produkto ng liver. Kapag po tayo ay may bile acid, kaya po niya i-breakdown yung mga pagkain at kaya po natin makuha yung mga nutrition na kailangan po natin sa ating katawan para po sa ating vitamin D. Kung ikaw po ay mababa ang inyong vitamin D, kailangan po natin yan. Ito sa ating pong vitamin D, sa ating pong brain function, kailangan po natin ng konting taba para mas makapag-function ng ating pong brain. Kaya lang pag sumobra na, dito na po nagkakaroon ng mataas na cholesterol, mataas na triglycerides, mataas na LDL o yung bad cholesterol, yan po yung ating iniiwasan. Kailangan po ay tama lang ang ating pong cholesterol. Kailangan po ay hindi na po tataas sa 200 ang ating total cholesterol idol. Experience ka na ng mga sintomas na sasabihin ko. Nakaka-experience ka po ng chest pain, pananikip ng inyong dibdib, pressure, dagan sa inyong dibdib. Maari ka din idol na magkaroon ng mga numbness, tingling sensation sa inyo pong lower extremity, sa inyo pong legs, maaring sa inyo pong puwitan. Experience din po kayo ng pananakit. Maari din po kayo idol na magkaroon po ng mga maliliit na bumps, mga yellow bumps, yung mga maliliit po na butlig-butlig na tumutubo po sa inyong balat na kulay yellow. Sintomas yan idol na mataas na po ang inyong pong kolesterol. Maaari ka din idol na maka-experience po ng mga fatty deposit dito po around sa inyo pong mata at maaari din po idol na yung inyong pong mata ay nagiging kulay gray. Sintomas po yan na nagkakaroon na po kayo ng mataas po na kolesterol. Ang iniiwasan po natin dito idol ay magkaroon ka po ng stroke, magkaroon ka po ng sakit sa puso, lalong-lalo na maaari din po idol na magkaroon ka po ng high blood pressure dahil po ang kolesterol kapag sumobra na po sa ating katawan, yan po ay hindi na po maganda. Nagkakaroon na po kayo ng deposito na tinatawag po nating atherosclerosis na nagiging bara sa inyo po mga ugat na iniiwasan po natin para hindi po kayo magkaroon ng mataas na high blood pressure, hindi po kayo magkaroon ng stroke at hindi po kayo magkaroon ng sakit sa puso. At baka mamaya idol, kahit ikaw ay nasa bahay, kahit anong healthy ng pagkain mo, ng ulam mo, isda, gulay, lahat, napaka-healthy pong gumamit ng olive oil, canola oil, tsaka po avocado oil. Napakaganda po niyan idol. Imaginein po ninyo, magtitipid kayo sa mantika ay hindi po healthy. Ang nangyayari idol, tataas ang inyong kolesterol, kailangan mo ng gamutan, kailangan mo po magpakonsulta sa doktor dahil nakaka-experience ka na. Kaya lang idol, kapag naman ikaw ay tumira, yung mga mantika po na nasa garapon na nabibili po ninyo na parang nasa bote ng alak, yan po idol ay madalas pong fini-filter. May sobrang itim, fini-filter po nila yan ng paulit-ulit. Umiwas po kayo idol sa inyo pong pagkain na matataas po ng mga cholesterol. Kailangan mo pong gawin idol ay kailangan mo po mag-exercise, kumain po ng healthy, umiwas po sa mga matatabang pagkain, sa matatabang karne. Ano po ba idol, ang pagkain po ng laman loob ay mataas po yan sa cholesterol. Kaya umiwas po tayo katulad na lang ng mga atay, ng mga laman loob po ng mga itik. Naku, sarap.
Kailangan po nating iwasan yan, idol, hanggat kaya po nating iwasan para hindi po tumaas ang ating pong kolesterol. Kailangan mo pong umiwas sa pagkain po ng fast food para naman po, idol, na hindi naman po puro fast food na lang. Kailangan mong gumamit ng magandang mantika. Kailangan mo po, idol, na sumunod sa inyong doktor. Kung kinakailangan po ay magpakonsulta ka po sa inyong doktor para meron ka pong regular blood work para alam mo po kung ano nga ba ang estado ng inyong pong cholesterol sa inyong katawan. Every 6 months, depende sa inyong doktor, alamin mo po kung ano nga ba ang estado ng inyong pong cholesterol para makaiwas ka po na magkaroon ng sakit sa puso, ng stroke, at para po maiwasan ang pagtaas ng inyong blood pressure. Magandang buhay mga idol! Happy cholesterol mga idol!